Mabuhay! Kamusta kayo? Alam niyo ba na marami sa atin, bago pa mag-40, nagiging ka-maintenance na? Ang ka-maintenance ay isang term na ginagamit natin para sa mga taong araw-araw na nagtitake ng mga gamot para kontrolin ang iba't ibang sakit tulad ng high blood pressure, diabetes at high cholesterol. Pero minsan, hindi natin namamalayan na may mga simpleng bagay na ginagawa natin sa araw-araw na nagiging dahilan kung bakit tayo umaabot sa ganitong kondisyon. Kaya sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang top 10 habits kaya ka nagiging ka-maintenance. Baka makuha mo pang mabago ang ilan sa mga ito bago pa maging huli ang lahat. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, pagkain tuwing gathering o ang tinatawag ko na FOMO sa pagkain. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging ka-maintenance ang marami sa atin ay ang kultura ng pagkain sa bawat gathering o okasyon. Birthday, may handaan. Reunion, may lechon. Minsan, hindi tayo nakakatanggi dahil nararamdaman nating left out kapag hindi tayo kumain ng marami. Ito ang tinatawag na FOMO o fear of missing out. Napansin mo ba na halos lahat ng ating kasiyahan ay umiikot sa pagkain? At hindi basta-basta pagkain, kundi mga matataba, maalat, at mataas sa asukal. Ang solusyon? Hindi naman masama makisama sa kainan, pero kailangan nating tandaan ang moderation. Piliin ang mas healthy options sa mga handaan. Try i-prioritize ang mga ito. At tandaan, hindi dahil kumain ka ng marami ngayon ay wala ng epekto sa'yo ito bukas. Number 2, ginawang new normal ang ka-maintenance life. Sa social circles, napapansin mo ba na normal na lang ang pag-uusap tungkol sa maintenance medications? High blood ako kaya nagme-meds ako. Ako rin, cholesterol meds naman araw-araw. Parang parte na ng buhay natin ang pagiging ka-maintenance at minsan hindi na natin iniisip na may mga paraan para iwasan ito. Ang solusyon, huwag nating tanggapin na parte lang ng pagtanda ang maintenance. May mga preventive measures tayong pwedeng gawin, tulad ng tamang pagkain, regular na pag-eehersisyo at pag-check up bago pa lumala ang kondisyon. Huwag nating gawing new normal ang pagiging dependent sa mga maintenance medications. Number 3, umaasa sa gamot pero wala nang ibang ginagawa. Madami sa atin ang iniisip na sapat na ang gamot para solusyonan ang mga problema natin sa kalusugan. Dahil iniinom na natin ang prescribed meds, hindi na natin binabago ang lifestyle natin. Tuloy pa rin ang pagkain ng fast food, walang exercise, at sobra sa stress. Parang nilulunod lang natin ang apoy, pero hindi talaga natin ina-address ang ugat ng problema. Ang solusyon, kasabay ng pag-inom ng maintenance medications, dapat tayo gumawa ng lifestyle changes. Tandaan, hindi gamot ang pangunahing solusyon, kundi mainly healthy lifestyle. Number 4, pinapahiya o nag-guilt trip dahil sa healthy choices. Marami sa atin ang nagsasabi na nagda-diet ako, hindi ako pwede dyan, bawal sa akin yan. Minsan nagiging source pa ito ng joke o guilt tripping. Parang ang arte naman. O sige na, minsan lang. Kahit ang simpleng pag-inom ng tubig o pag-iwas sa soft drinks ay tila may stigma. Kaya mahirap panindigan ang mga healthy choices. Ang solusyon, huwag mahiyang panindigan ang iyong healthy choices. Ipaliwanag mo sa iyong family o friends na ginagawa mo ito para sa ikabubuti ng iyong kalusugan. Ang tunay na suporta ay dapat maging encouragement para mas maging healthy ka. Number 5, hindi kine-question ang gamot o treatment plan. Madami sa atin, pag niresetahan na ng doktor, tinatanggap na lang ang treatment plan kahit minsan pakiramdam natin hindi ito effective. Nakakalimutan nating may karapatan tayong magtanong. Kung hindi umeepekto ang gamot o kung may side effects, huwag matakot mag-seek ng second opinion o magtanong sa iyong doktor. Ang solusyon, magpakonsulta sa doktor ng regular at tanungin kung may iba pang pwedeng gawin para bumuti ang kalagayan.
Baka lifestyle changes o dietary adjustments ang iyong kailangan. Mahalagang aktibo kang partisipante sa health decisions mo. Number 6. Ganto na talaga ako. Wala nang magagawa mindset. Minsan iniisip natin na dahil tumatanda na tayo, wala na tayong magagawa sa health issues natin. Matanda na ako kaya normal lang na magka-high blood. O ganyan talaga ang buhay. Pero ang mindset na ito ang pumipigil sa atin na gumawa ng changes na pwedeng maiwasan ang pagiging ka-maintenance. Ang solusyon, it's never too late to make healthy changes. Kahit anong edad, may magagawa pa tayo para mapabuti ang ating kalusugan. Start small, bawasan ang unhealthy food. Simulan ang daily walking routine o mag-research ng mas healthy food options. Number 7, inuuna ang kita o ang pera kaysa sa kalusugan. Madalas inuuna natin ang trabaho, overtime at dagdag kita kaysa sa ating kalusugan. Iniisip natin, kailangan ko ito para sa pamilya. Pero minsan, nauubos ang oras at lakas sa trabaho at napapabayaan ang pag-aalaga sa sarili. Hanggang sa dumarating ang panahon na ubos ang kita dahil sa pagme-maintenance. Ang solusyon, tandaan na ang kalusugan ang tunay na yaman. Mas magastos ang mag-maintenance at magpagamot kaysa maglaan ng oras para alagaan ang katawan. Gawing priority ang kalusugan para sa long-term na financial at physical stability. Number 8. Trending culture ng mukbang at overeating. Ang mukbang culture o ang pagkain ng napakarami habang nasa harap ng camera ay nagiging trending na. Ang problema dito ay nakakulture na rin ang overeating sa atin, lalo na sa mga kabataan. Hindi natin napapansin na sa kakapanood ng mga ganito, parang normal na lang ang sobrang pagkain. Ang solusyon ay limitahan ang exposure sa contents na nagpo-promote ng unhealthy eating habits. Piliin ang content na nagpapakita ng balance at healthy lifestyle at subukang mag-practice ng mindful eating. Dahan-dahanin ang pagkain at alamin kung kailan ka nabusog. Number 9, pagkain ng processed foods, seed oils at high sugar diet. Maraming Filipino diets ang punong-puno ng processed food, mga instant noodles, canned goods at junk food. Ang mga ito ay puno ng unhealthy fats tulad ng seed oils at napakataas din sa asukal na nagpapataas ng risk ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes, high blood pressure at high cholesterol. Ang solusyon, subukang iwasang ang mga processed foods at piliin ang fresh whole foods tulad ng prutas, gulay, meat and protein. Gawin ding habit ang pag-check ng food labels para malaman kung ano talaga ang laman ng iyong kinakain. Lastly, number 10, walang tamang pahinga at pag-manage ng stress. Maraming tao ang nagiging ka-maintenance dahil sa chronic stress at kulang sa tamang pahinga. Kapag palaging puyat o stressed, tumataas ang blood pressure, humihina ang immune system at nasisira ang ating kalusugan. Ang solusyon, bigyan ng oras ang sarili para magpahinga at mag-relax. Pwede itong simpleng paghinga ng malalim at pag-meditate, o kaya regular na pag-alis sa stressful na environment. Tandaan, self-care isn't selfish. Kailangan ito para sa ating kalusugan. Yan ang aking mga top 10 habits kaya ka nagiging ka-maintenance. Huwag nating hayaang maging normal ang pagiging dependent sa gamot dahil may mga simpleng pagbabago sa lifestyle na pwede nating simulan ngayon pa lamang. Tandaan, prevention is better than cure. Hanggang sa susunod nating kwento.